50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ha? Galing sa dagat, binta ninyo. Oo, benta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So, So kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos. Paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200... Hindi, ibig sabihin ng yung binta mo na. Yung binta. Nabenta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang binta. Kunin, Anong gawin mo sa 1,000 na yon? kuhaan mo na ng konsumo. Konsumo. Oh, bale 200. Magkano kaya sa Oh, 1,000? 200. 200 pesos konsumo. Oh, may 800 na tira. 800 tira. O, yun ang hatiin. Hatiin. Ibigay sa 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministry yan ng ministerya. kapihan. Oo po. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? Oh, team kami ng Mambubo na iba naman yung mga mamanaay. O yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ha? Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito, Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan, Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Lord Mammer. Lagi, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nagagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kaming buy and sell. Sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Nasabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Una, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa Bonok-Bonok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, Barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami,
Pero pagbalik namin, bayad na yan kasi binigyan kami ni Governor ng 1 million na parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko muna. I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako, gumastos kayo noon. Pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok, ha? So saan galing yung preparasyon ninyo doon? meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen Sanico. Alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory ba. Basta ang kuwan lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob Yes po. na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado Yes ka? po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga, kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung Anong magsishare kasing ba vice sila. president ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operasyon, Your Honor, alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kwihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako maka-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require. O kung ayaw mong magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa Kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Tapos, Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. may warning lang sila, sir. Warning. Kung bakit talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkuhan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyayari sa'yo? Pag mahibawaan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted. Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paxhol. So yan ang form of punishment. Apo, Restriction inside camp. Po, sir. Gagawin kang gwardya doon sa Paxol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. Apo. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi-hingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang, yung maghingi ng Manghingi kayo. mga pagkain. Apo. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir. Yes, go ahead. Mr. Chair, follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chenga Lea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair, may impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang Odette, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila, sabi niya may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Bibigyan lang niya sila ng isda
2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo, lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, magtulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Odette, so nagpatawag yung meeting ng board na pakatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, ano ang ating gagawin para sila makabangon. Kaya, iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya, miniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag humana na, Your Honor, nagpa-meeting mi, nagkasabot ang mga kadaghanan, aron may makabakod sa kuan nga, mag-ambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay special during the Typhoon Odette. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng mananagat? At kinonsultan, yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay. Board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chinga Lea ang magbebenta. Ganun ba? Dili man na mo yung nahitabo. Ano ang nasa naging board disenyo nga, ng tulong-tulong? magtinabang ngay rakibali, ipaabot anis kadaghanan. Pag meeting sa kadaghanan nga unsaon, ang board nagpapangutana pas kadaghanan, ikonsulta po kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Opo. Kasama na yung mga mananagat. Kasama na. Kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi po ang rolyo, magpanday po sa mga kaning naguban ng bahay. Sige, Mga bago pa nagatay yung po. ibang sinasabi nyong pinag-usapan na tulong-tulong, wag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat, kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chinga Lea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung Hindi, board? wala pong punishment. Kasi Walang punishment. Walang punishment. So pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo, kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat, paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo,
bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat. Nga niyang nahitabo, ma'am, ang sa mga ang kadtong mga nagatay nga gi-meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao gikan man gud na apektahan sa bagyo nga arang kalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbawod dili ka panagat unsa kuan dili ka panagat unsa kuan unsaon man nato nga makasud-an pod sila. Unang meeting mi para masulbad sa board. Mao na nga nakahukom, naka-suggest ang mga managatay nga magtinabangay ta, mag-ambag-ambag ta. Para Sige. ikasud-an sa atong mga kuan kay kuan magud mi diha ang ug nay problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong ko yan kay Sir Randolph. Kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette, na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat, ay nakihati pa sa disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinwento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat, bago sila nagdesisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat? Ikayo ba, Sir Randolph, kinonsulta ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng Odette? Waya ma'am, kay bali, diretso ra na nilag announce o kinsa tong authorized ni Senyor Aguila nga mo'y magsulti sa kadaghanan. Direktang i-announce, ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo ma'am. Okay. At ganun ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwinento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo, pero bibigyan kayo ng tig 2 kilo, and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yun? Opo ma'am, yun na yun yung after audit na yun ma'am. So, at pala Mr. Chair, yung isa pang hanging question ko sa kwento ni Sir Randolph dun sa trahedya sa kanilang pamilya, sa baby nila. Senyor Aguila, kayo ba ay pinalipat nyo yung mga nakalibing na baby dun sa libingan nila? Ipinalipat ninyo ba dun sa ibang libingan? Pinagawa nyo ba yon sa mga Aguila? Hindi po, wala po. Hindi So, po, bakit po ginawa yun ng mga Aguila? wala pong ginawa yung mga agila. No, sir. Mr. Chair, may physical evidence. Dahil yung in-exhume at DNA test ng NBI ay dun na sa bagong libingan ng mga Kaya baby. nga, bagong libingan yun, nilipat. Sabi nga ni Mamert Galanida na humingi sila ng pa-permit sa barangay na gawing extension yung lilipatan na kuan. Tapos ngayon, didinay ka na hindi nilipat. Nilipat ng mga agila yun, yung mga nakalibing doon. Di ba? By whose orders? Ang makatubag ra na Your Honor ang tagtungod o kung sa gazoy tinuod nga nahitabo. Hindi nga makatubag ang tagtungod. Ang tagtungod nga, doon nila nilibing sa unang libingan. Ngayon, nilipat na doon. Dahil gumawa kayo ng bagong libingan. Yun nga. So, sino nag-order na ilipat? Si Mamerto Galanida na naman. Wala pong nag-order. Wala nag-order. So, anong ginawa ng mga agila? Bakit nilipat doon yung mga libingan? Mamerto Galanida, please help your president. Your Honor, ito lang ang narinig ko kasi ang sabi ko hindi ako very active as far as operations dahil sa karamdaman ko. Ang narinig ko na yung unang namatay ng bata doon, I don't know, I think it was 1920 at 2020. Walang malibingan. Ang parent, ang mother o ang father, ayaw nila na ilibing doon kasi malayo. Sabi nila, yun ang narinig ko, sabi nila, pwede ba doon muna namin ilibing kung saan temporarily? Pero sabi, ang narinig ko, saan? Sino magpalibing? Even if it's temporary.
ang nalaman ko, mayroong isang tao na may pangalan na Juanito Artigo, napayag siya, basta temporary lang kasi naghahanap sila ng sementeryo. That was our, in fact, that was our objective at the beginning, where to bury. So siguro, nauna na libing yan, hindi ko na alam kung marami pang naglibing doon until after there was a new cemetery. Kaya nga siguro nilipat nila doon sa bagong cemetery na annex cemetery ng Barangay Siring. Kung sino naglipat? Siguro, hindi ko alam, Mr. Senator. Bakit hindi mo alam na